Pagdating sa paaralan ay gano'n na lang ang pagwawala ni Britney habang dinuro-duro niya ang class advisor ng anak na walang imik at halatang nakokonsensya sa pagkakamaling nagawa niya. Hindi rin ni Britney lubusang maintindihan kung bakit pinalabas ng school teacher nila ang anak na si Andrea gayong wala pang kanyang sundo. Nakaugalian na rin ng kapatid nitong si Noah na sunduin ng kapatid sa classroom nito matapos ng klase niya maliban na lang kung maunang dumating doon si naman ng Elsa. Ngunit ng hapong iyon ang sunduin niyang kapatid ay sinabi ng teacher nito kay Noah na may ilang minuto nang nakalabas ang bata. Hinanap ito ni Noah doon subalit hindi na ito makita. Masyado pang musmus si Andrea at murang isipan sa mga bagay-bagay. Kung kaya naman paniguradong na curious ang batang maglaboy-laboy. Sa buong paligid hanggang makalabas ng gate na siyang kinuhang pagkakataon ng mga kidnapper. Na sa katuparan ang madilim nilang hangarin dito. Yun ang nakikita ni Britney na anggulo. Anong klase kayong paaralan? Naturingan pa kayong private at safety first ang hangad niyo sa mga estudyante niyo? Wala kayong mga kwenta. Bakit mo pinalabas kung wala pa siyang sundo? Nasa manual niyo na hindi niyo papalabasin ng mga bata hanggat walang guardian na dumarating. Ano ngayon ito? Nanatiling tahimik pa rin ang guro. Naroon na rin ang principal na siyang humarap kay Britney upang kalmahin ito. Ngunit hindi yun naging epektibo sa kanya. Gigil na gigil siya sa guro. Ito ang sinisisi niya. Naging pabaya ito sa isa sa kanyang mga estudyante at sa malas panon ni anak pa yun ni Britney. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, mananagot kayo sa kamay ng asawa ko. Halos maubusan ng hiningang tura ni Britney na hindi na malaman kung anong kanyang gagawin ng mga sandaling iyon. Mahigpit na yakap ang natanggap ni Britney mula kay Althea nang dumating ang hipag kasamang asawa. Bahang-baha na ang luha ni Britney. Hindi na mabigyan ng tamang itsura ang mukha nitong patuloy lang sa pagluha. Alalang-alala na siya kay Andrea na sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin alam kung nasan to. Calm down, Britney. Naintindihan kong frustration mo. Ilabas mo lang yan pero hindi ka pwedeng mawala sa tamang katinuan mo. Okay? Marahang hagod ni Althea sa likod ng hipag. Awang-awa na siya dito. Hindi, dapat silang managot. Paano kung may mangyaring masama kay Andrea? Paano kung anong gawin ng mga kidnapper sa kanya? Paano? Hindi ko matatanggap ang maaaring mangyari sa bata. Nilingon ni Althea ang asawang aligagana rin na kung sino-sino ng mga tinawagan upang makahingi lang ng agarang tulong. Ang goal nila ay maghanap agad ang posibleng kinaroroonan ni Andrea. Kapag nangyari yun ay pwede nilang gawin ng panibagong plano. Nanariwang bigla kay na Althea at Renz ng panahon na kidnap ang kanilang triplets. Iba kasi ang mindset ng mga bata noon at isa pa tatlo sila. Ngayon solo lang si Andrea ang paniguradong umiiyak ng mga sandaling iyon at hinahanap na ang ina. Tumawag na ako ng iba pang makakatulong sa mabilis na paghahanap. Pinapakolekta ko na rin ang mga CCTV footage sa bawat kanto para makita kung saan ang route ng sasakyang ginamit ng gateway vehicle. Pwede nating masundan kung saan ang tungo nito. Kung pa south o north ba, huwag ka na mag-alala Britney. Gagawin natin ang lahat, mahanap lang si Andrea. Sa Renz na nilingon na si Britney na kulang na lang ay panawan ng ulirat habang yakap-yakap ng asawa niyang si Althea. Hindi umiepekto ditong pang-alo nila. Ito ko kaya naman naintindihan niya. May chip ba siya sa katawan? Sa bracelet o sa kwintas? Umiling si Britney. Simple lang ang buhay nilang mag-iina kung kaya naman ni minsan, hindi sumagi sa kanyang isipan na gawin yun for their safety. Hindi niya tuloy mapigilang sisihin ang kanyang sarili na bakit naging kampante siya. Nakalimutan niya na ngayong connected na sila kay Kenji ulit na dagdagan ng risk nilang mag-iina sa buhay. Nawala yun sa kanyang isipan. Okay naman kasi ang lahat-lahat Ayun lang. Dapat meron silang kagaya ng mga pinsan nila just in case sa ganito'y mabilis nating mahanap kung nasan sila. Natatandaan mo noong nawala ang triplets. Na-track natin sila kagad dahil sa chip. Dapat si Noah at Andrea meron din for their safety. Iba ng panahon ngayon. Huwag na tayong pakampante. Naiyak pang lalo si Britney. Pakiramdam niya isang pabaya siyang ina. Inuna niya ang gallery na dapat ang batang top priority. Masyado silang nakampante at hindi naisip pa iyon na posibleng mangyari. Bumahapang kanyang mga luha, puno man ng pagsisisi ang kanyang mga mata, wala itong magagawa. Sumama pang lalong kanyang pakiramdam, kasalanan niya yun. Naging pabaya siyang ina kay Andrea. Walang may gusto sa nangyari, Renz. Malay ba ng lahat na magkakaganito? Wala tayong dapat sisihin. Si Althea na sinamaan ng tingin ng asawa na parang nais pang pagdiinan ay kasalanan yun ni Britney. Alam mo kung anong ugat ng lahat ng ito? Itong teacher ni Andrea ang pinalabas ng bata gayong wala pang sundo. Maiiwasan sana ang ganitong mga insidente. Hindi naman masasabi ng tagal nang naghintay kaya nalingat siya.
Wala pang 1 minuto pagkatapos ng klase, hindi pwedeng ikatwiran na late ang mga sundo dahil may students pa rin naman sa loob noon at naghihintay sa pagdating ng mga guardian nila. Naku, kapag talaga may nangyaring masama sa pamangkin ko, pananagutin ko sila ng mas malala. Althea, o bakit? Totoo naman. Ipapasara ko talaga ang paaralang ito. Ultimo magalusan si Andrea ng konti. Mahal, you can't do that. Huwag mong ilagay sa kamay mong batas. Saka makikita rin natin si Andrea. Ipagdasal talaga nilang makita na natin si Andrea. Hindi na itinuloy ni Althea ang karugtong pasana nito. Umiyak pang lalo si Britney nang maisip ang worst na maaring mangyari sa anak ko hindi kaagad ito mahahanap. Hindi niya ma-imagine na magkakaroon ng sugat ang anak at tsak na ito na dahil nasasaktan. Todo sa kalolo naman si Manang Elsang hindi pa rin alam ang gagawin ng akmang papanawan ng ulirat ang amo nila. Mabuti na lang at nakatulog na si Noah sa loob ng sasakyan. Matapos nitong umiyak na umiyak kaya malaya siyang nakakadalo sa kanyang amo. Medyo guilty rin na marahil kung inagahan na niyang pumunta. Hindi nangyari ang bagay na yon sa bata dahil nauna na nila itong masundo bago pa siya makalabas. Baka gutom na yon. Hilig pa naman niyang kumain ng merienda after ng school. Pagawang boses na saad ni Britney na para bang namamanid ng buong katawan. Gusto na niyang yakapin ang anak ng mga sandaling iyon. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Paano kung bumalik siya? Ihatid dito. Paano na siya? Nagbigay ng mungkahi ang mga kabulisan ng kausap ni Renz. Agaran ng aksyon nito sa naging provided evidence na kinidnap ang bata dahil sa mga kuha ng CCTV. Kung walang mga yon, paniguradong wala silang magiging aksyon at hindi agad i-declare na nakidnap. Hihintayin pa nilang lumipas ang ilang araw saka palang ilalagay na missing ang bata. Tutal may ebidensya medyo naging mabilis ang pag-usad nito. Ang mabuti pang gawin ninyo ay umuwi na muna Mr. Salmeda. Hintayin ng tawag ng mga kidnapper. Tatawag yan sila. Wala ang hindi. Mamaya o kung hindi naman ay bukas upang humingi ng kapalit. Ganun na lang ang pagtutol ni Britney na umalis ng paaralan kahit na inabot na rin sila doon ng dilim. Nagbigay na rin ng testimony ang mga kailangan magbigay sa mga pulis. Ilang beses niya sinubukang suguin ng teacher na nakayuko na lang at hindi makatingin ng diretsyo. Hindi rin inaasahan ng guro na mangyayari yon pero alam niyang kasalanan niyan lahat. Sa halip na magsalita at linisin ang kanyang pangalan ay nanatili na lang siyang tahimik upang hindi na mas magalit pa ang ina ng kanyang estudyante. Makakadagdag lang yun sa galit ng ina ng bata na sa mga sandaling iyon ay halos patayin siya sa titig. Hindi ako aalis dito. Dito lang ako. Iwan niyo na lang ako dito. Dito lang ako. Pagmamatigas ni Britney na sabihin ng pulis na maghihintay na lang sila sa pagtawag ng kidnapper upang hilingin ang kapalit nito. Britney, please. Si Althea napilit na amo si Britney na makinig sa mga sinasabi niya. Marahang pinalis ni Althea ang baha ng luha ng hipag sa mukha. Dalang-dala na rin siya sa pag-aalala. Naintindihan niyang nararamdaman ito bilang isang ina rin siya na minsang naranasan ng ganito. Kulang na lang noon nga ay itaya ang kanyang sariling mahanap lang ang kanilang mga anak. Tama rin naman ang mga pulis. Kailangan nilang umuwi. Tatawag ang mga kidnapper upang humingi ng magiging kapalit nito pero hindi niya magawang ipaintindi kay Britney dahil paniguradong sobrang gulo ng isipan ni Britney. Anong i-explain ko kay Kenji, Althea? Natatakot ako na baka bumalik siya sa dati niyang ugali. Paano kung sa galit niya ay makagawa na naman siya ng masama? Paano kung saktan niya ako ulit at inilagay na ni Althea ang kanyang isang hintuturo sa bibig ni Britney upang pigilan siya nitong magsalita. Muli niyang niyakap ang hipag na sa mga sandaling yun ay muli na namang nanginginig ang buong katawan. Shh! Kenji won't do that anymore. Nagbago na siya. Magagalit siya. Normal na reaksyon yun bilang ama pero hindi siya tanga para dagdagan ng isa pang problema ang problema. Natuto na siya sa nakaraan, sa pagkakamali niyang marami at malaki. Maniwala ka sa akin, Britney. Kenji won't do that again. Just calm down. Hindi mo kailangan matakot sa kanya. Wala kang dapat na ikatakot. Naintindihan mo? Muling bumuhos sa mga luha ni Britney. Mugtong-mugtong ng mga mata niya kakaiyak. Alam niyang sinasabi lang yun ni Althea sa kanya, ngunit hindi niya pa rin talaga magawang ikalma ang puso niya. Let's hope na tumawag na sila nang matapos na to. Huwag kang mag-alala. Once na tumawag sila sa phone mo, matitrace na natin kung nasan sila. Saan man silang lupalop ng mundo. Mapupuntahan na natin. Subalit wala. Dumaan ang buong magdamag na walang tumawag. Kada maidlip si Britney, ginigising niya ang sarili dahil gusto niyang i-check ang kanyang phone. From time to time, ginit niya sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng matulog kahit na ilang segundo, ay hindi siya pwedeng maidlip. Kailangan niya na mahanap ang anak bago pa man dumating si Kenji.
na on board ng flight nito. Hindi siya iniwan ni na Althea at Renz pati na rin ng mga tauhan kahit na nakauwi na sila ng villa. Nagawa siyang mapilit ng mga itong umuwi. Hindi nila pwedeng iwan si Britney doon, lalo at tulala na naman ito sa malayong kawalan. Madam Britney, magmainit na tubig ka na muna. Abot ni Manang Elsa dahil ayaw nitong kumain ng kahit na ano. Tinanggihan yun ni Britney. Maging ang inuming tubig ay hindi niya magawang malagok. Parang magiging malaking kasalanan kung gagawin niyang bagay na yon. Nasa sala sila ng villa at panay ang tingin sa screen ng kanyang cellphone. Tatayo, uupo, lalakad-lakad na hindi mapakali. Yun ang gawain ni Britney upang libangin ang kanyang sarili. Naghihintay na magiging tawag ng mga talipandas na kidnapper ni Andrea. Subalit pasikat na lang ang araw ay wala pa rin silang naging balita sa kinaroroonan ng kanyang anak. Bakit wala? Walang ganap? Baka naman kung ano nangyari kay Andrea at… Shh, Britney, huwag ka magmadali. Maghintay pa tayo, huwag ka rin mag-isip ng mga negatibo. Nangatal pang katawan ni Britney, iniisip na parating ng asawa. Anong explanation ang gagawin niya? Maniniwala ba to sa mga idadahilan niya? Baka isipin niya ng asawa na nang dahil sa kapabayaan niya kung bakit to nangyari. Paniguradong sa kanyang magiging sisi ng lahat ng iyon. Siya ang ina, kargo niyang lahat ng mga bagay na maaring mangyari sa mga anak. Ini-imagine na niya kung anong mga pananakit na gagawin ni Kenji sa kanya. Parang hindi niya makakaya na muli siya nitong pagbubuhatan. Parating na si Kenji, sambit pa ni Britney na para bang hindi alam yun ni Althea at Renz. Na nakatunghay pa rin sa kanya ng hipag. Wala pa rin tong imik dito. Akong malilintikan sa kanya, nagpabaya ako. Hindi yan totoo, hindi kanya pwedeng sisihin. Uulitin ko, walang may gusto ng mga nangyari. Mariin pang naipikit ni Britney ang mga mata nang maalalang panahon na nasasaktan siya nito physically. Sobrang trauma niya doon na parang bumabalik ngayon. Hindi niya na alam ang gagawin ko sakali mang gawin yun ulit ni Kenji. Hindi niya alam kung makakayanan niya rin ba iyon. Saka that's better na nandito na nga siya. Kenji might come up with other strategies and ideas. Okay, calm down. Nagbago na siya at hindi ikaw ang sisisihin nun. Maniwala ka. Wala namang kasalanan dito. Hindi na nagulat pa si Kenji ng paglapag ng sinasakayang eroplano ay dere-derecho siyang lumabas ng paliparan. Hindi niya nakuhang bagaheng ibinili na lang niyang babalikan dahil may emergency sa kanila. Pababa pa lang na eroplano ay bahang-baha ng message na mula kay Althea at Renz ang kanyang cellphone. Ni say wala dong mensaheng asawa niya si Britney. Malamang ay sobrang nag-aalala naman ito sa kaganapan o kung hindi naman niya nagpapanik na ito ng mga sandaling iyon. Yun ang nagtulak sa kanya na mas bilisan pa to comfort his wife bago mag-isip ng kung ano ang gagawin nila. Britney, unang salitang lumabas sa bibig ni Kenji pagpasok niya sa sala ng villa. Bakas pang pagod sa ginawa niyang mabilis na pagmamaneho at pagpapatakbo upang makita lang agad ang asawa. Napaahon na sa sofa si Britney nang marinig niya ang boses ni Kenji. Parang nag-replay ang nakaraan niya ngayon na sa harap na niya ang asawa. Hindi niya mapigilang manginig ang buong katawan, sampal at paninisi yon. Baka nga unang matanggap niya dito ngunit nagkamali siya ng hula ng sa halip na iyon. Ang gawin nito ay mahigpit ng yakap ang natanggap ng kanyang katawan. Katawan na ilang segundong nahimatay matapos na yakapin ni Kenji. Nangangalit pa ang ngipin niya dito nang ihigang asawa sa sofa. Hindi na niya mapigilan pang kanyang sarili na umahon ng matinding galit na nag-umapaw sa puso. I'm sorry. Hindi ko nagawang mabantayan ng maayos si Andrea kaya siya… Shh! It's not your fault. Abot ni Kenji sa labi ng asawa upang halikan yon. Mas lalong naiyak si Britney. Lalo nang masuyang haplusin itong kanyang pisngi habang nakatingin sa namamaga niyang mga mata. Hindi yon ang inaasahan niya. Diba? Magwawala ito, magmumura, sisisihin siya sa kapabayaan niya. Tama ngang kapatid nito si Althea. He changed. Kenji changed for real. Mababawi natin si Andrea. Baby, maniwala ka sa akin. Naputo lang pag-uusap ng mag-asawa nang pumasok ang ilang armadong lalaki sa kabilang mga tauhan ni Kenji sa sala ng villa. Bit-bit nila si Vanjo. Pagkarating ay agad na inutos ni Kenji sa mga tauhan niya na damputin ito habang nagmamaneho siya ng sasakyan pauwi ng villa. Ito ang pangunahin niyang suspect sa pagkawala ni Andrea. Walang iba dahil ito lang naman ang panayang banta dati kay Britney. Bagamat may saklob na sakong ulo at nakatali ang mga kamay sa boses pa lang ay alam na kaagad ni Britney kung sinong lalaking yun na biglang nagpawala sa kanyang katinuan ng ilang sandali. Bugso ng damdamin sa pag-akalang ito ng salarin ay mabilis siyang tumayo upang salubungin to. Bago pa ito mapaluhod sa harapan niya ay agad na niyang binigyan ito ng sampal sa mukha sa likod ng sako.
Ubod lakas niyang ibinuhos ang kanyang hinanakit at sama ng loob sa lalaki. Baka sakaling makonsensya. Ibalik mo anak namin. Walang hiya ka. Saan mo dinala si Andrea? Kapag may nangyaring masama sa kanya, kulang ang buhay mong kabayaran ng lahat ng iyon. Halos mapunit ang ngalang-ngalang sigaw niya. Ganun na lang ang gulat ni Vanyo na marinig ang tinig na dati niyang boss na si Brittany Joanna Barrowell. Kanina pa niya sinasabing wala siyang alam sa kung anumang binibintang. Nilinaw niya yun noong pilit nga siyang pinapaamin ng mga dumampot sa kanya sa kasalanang wala naman siyang kinalaman. Tahimik siyang kumakain ng almusal kanina tapos bigla siyang kukunin upang pagbintangan lang nila ng tahasan. Nasaan ang hustisya doon? Ni hindi pa nga nakikita ko anong mukha ng batang sinasabi nila eh. Ano bang pinagsasabi niyo? Wala nga akong alam. Hindi akong kumuha sa kanya. Saka bakit ko naman gagawin yun? Tahimik na ako namumuhay sa probinsya. Lumayo na nga ako, hindi ba? Nasabi ko lang naman ng mga bagay na yun noon out of frustration. Hindi ko magagawang binibintang niyo. Nagpumigla si Vanjo, nagbabakas sakaling pakinggan ng mga tong kanyang sinasabi. Huwag kang magmalinis. Ikaw lang naman ang gagawa nito sa anak ko dahil tinanggal kita sa trabaho. Muling sigaw ni Britney na kulang na lang ay mapatid ang mga ugat sa kanyang leeg. Kayo ng ex-girlfriend mo. Ibalik mo na siya sa amin, pakiusap. Sabihin mo na kung nasan siya. Kami nang susundo. Wala nga akong alam. Kahit napatayin niyo pa ako. Wala akong alam kaya paano ko sasabihin yun? Pakikipagmatigasan ito na hindi pa rin nagagawang makumbinsi si Britney na totoo ang sinasabi nito. Nagkaguwang ang puso ni Britney na makita niyang dumilim ang mukha ng asawa habang nakatingin kay Vanyo. Walang ano ni tinanggal nitong sako sa mukha nito upang makita lang ang mukha ni Vanyo. Pulang-pulang mga mata nito na halatang naiyak na sa sobrang konsumisyon sa mga kaganapan dito. Huwag mo kong hamunin. Kayang-kaya kitang tapusin ng hindi kumukurap. Sagot ni Kenji na para bang isang kalabit ay paniguradong pagbibigyan ni Kenji ang kahilingan ni Vanyo. Nang hilakbot na siya takot si Vanyo na makita nitong pagiging seryoso ng mga mata ni Kenji. Ani mo ipapatay lang ito ng hayop kung makatingin sa kanya ngayon. Gayunpaman ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob. Wala siyang kasalanan, bakit siya matatakot? Bakit niya iisipin ng takot gayong malinis ang kanyang konsensya? Wala siyang ibang taong inapakan o nasagasaan, hindi niya dapat matakot dito. Wala nga akong alam, bakit ba ako ang... Fine, kung wala kang alam, baka alam ng girlfriend mo. Malamang kayo ang nagplano ng lahat ng ito. Pinagtatakpan mo lang siya. Tingnan natin kung anong sasabihin niya oras na makarating siya dito. Bago pa makapagsalita si Vanjo, pinasok na rin sa loob ng salang nagwawalang si Sabrina. Gaya ni Vanjo, sinasabi nitong wala rin itong alam sa kung anumang binibintang namang hindi kilalang lalaking dumakip. Unti-unting namuo ng kakaibang hinala ni Britney sa dati niyang kasintahan. Kay Maki, kahit na imposible, kung wala sa dalawang ito ang salari ng pagkawala ni Andrea, malamang ay ang ex-boyfriend niyang salari noon. Bagay na ngayon pa lang ay naghahatid na sa kanya ng iba yung sakit at hirap ng kanyang kalooban. Bumabalik siya sa panahon na pinagtangkaan nito ang kanyang katawan kaya siya nagdesisyong iwan ng maayos ng takbo ng kanyang karera sa Malaysia upang maiwasan lang ang ganong pangyayari. Ano bang ginagawa niyo? Pakawalan niyo ako. Hindi ko nga kilalang pangalan ng batang sinasabi niyo dinukot ko. Paano ko naman yung gagawin? Wala rin akong kakayahang gawin iyon. Hindi niyo ba nakita kung gaano ko kalampa? Patuloy na pagbubunga nga ni Sabrina na halatang matapang pa dito. Ano ba? Kalagad niyo ako. Kayong irereklamo ko ng abducting. Puro kay bintang. Wala naman kayo solidong ebidensya. Ako ba talaga? Bakit ko naman gagawin ang bagay na yan ha? Aber, bakit? Kagaya ni Vanyo ay masako rin ang ulo nitong kaya naman hindi niya makita ang mga sa paligid niya. May naaninag siyang mga bulto ng katawan ngunit malabo yun upang kanyang agad na makilala. Sino ba kasi ang Andrea na yan? Ngayon ko nga lang narinig ang pangalan. Bakit ko naman siya dudukutin? Jobless nga ako. Ano kakayahan kong gawin ang bagay na yon? Tanggalin niyo ng sako. Ano ba? Kasalanan niyo to. Hindi na kayo nakakatawa. Wala akong alam dito. Wala akong kasalanan. Nagkatinginan na sina Kenji at Britney. Mukhang nag-usap ng kanilang mga mata. Base sa reaksyon ni Sabrina, alam ni Britney na wala nga yatang alam ang babae sa kasalanang binibintang nila. Subalit hindi niya pwede isang tabi ang bagay na yun at basta nalang maniwala sa kanila. Paano kung strategy lang yun ng dalawa upang ilihis ang paghihinala nila? Lumapit nga si Britney kay Sabrina at siya na ang kusang nag-alis dito ng sako. Ganun na lang ang gulat ng mga mata nito nang makita silang dalawang mag-asawang naroon. Mrs. Barrowell? Mr. Barrowell? Libot ng mga mata ni Sabrina ang puno ng puot na matanggal ang sako sa kanyang ulo. Kung saan ay gulong-gulo ang kanyang buhok na hindi niya pa magawang masuklay dahil ng mga panahong yun ay nakakagising lang niya nang dumating ang mga lalaki sa kanyang apartment. Anong ibig sabihin nito?
Bakit niyo ako pinadukot? Anong kasalanan ko sa inyong mag-asawa? Sumagot kayo! Nahati pang labi ni Sabrina ng paglingon niya nakita niyang kanyang dating nobyong nakaluhod. Hawak na isa sa mga tauhan ng mga barrel na para bang kriminal na kagad ito at wala pang patunay. Muling bumalik ang mga mata ni Sabrina sa mag-asawa na nasa kanya pa ring mariin nakatingin ng mata. Si Andrea ay anak ng pinsan mo si Andre at Anisha na kasalukuyang nawawala ngayon. Si Vanjo nang sumagot noon dahil parang walang planong sabihin ni na Britney ang tungkol sa bata kay Sabrina. Ano? Bakit nawawala? Gulantang nitong tanong na muli pang hinarap si na Britney at Kenji. This time mas napuno pa ng puot ang kanyang mga mata na parang silang may kasalanan kung bakit ito nawala.